Nagtataka ka rin ba kung anong itsura ng mga extraterrestrial? Nakaka-curious talaga yan sa mga scientists, writers at artists. Yung iba, iniisip nila na humanoid ang nilalang na may matulis na tenga at berdeng balat. Samantalang ang iba naman ay may exotic forms na hindi kahawig ng kahit ano dito sa atin. But here's the thing. Ang mga paglalarawan na ito ay limitado sa ating sariling mga karanasan at imahinasyon. Halos lahat ng ating mga ideya tungkol sa alien life ay base sa kung anong alam natin tungkol sa buhay sa ating mundo at kung paano ito nag-evolve sa paglipas ng panahon. Iniisip natin na may mga mata ang alien na katulad sa atin o na sila ay gawa sa carbon-based materials katulad natin. Pero totoo kaya yon? Sabi ng mga researcher sa University of Oxford, ang paraan para mahulaan kung anong itsura ng mga alien ay tignan natin ang natural selection. Ang natural selection ang pangunahing dahilan sa likod ng evolution dito sa mundo natin at ito nagtulak sa pagbuo ng lahat ng mga organismo na nakikita natin ngayon. Kung wala ang natural selection, hindi mag-i-exist ang buhay na alam natin. At kapag nakakita tayo ng alien organism na hindi sumusunod sa natural selection, baka hindi pa natin ma-recognize na buhay na nila lang yun. Sabi nga ng mga researchers sa Oxford, ang paglabas ng komplikadong uri ng buhay ay kailangan ng malaking pagbabago kung saan yung iba't ibang parte ng organismo ay nagtutulungan para sa iisang layunin. Madalas ang mga pagbabagong to ay dulot ng mga sitwasyon sa kapaligiran na naglilimit sa kakayahan ng organismo na mabuhay. Sa pagsasama-sama ng mga ideya, chemistry, geology at physics, mas lalawak pa ang pagkakaintindi natin sa itsura ng mga alien. Baka nga mas kamukha pa natin sila kaysa sa inaakala natin, di ba? Ang kulang isipin na baka kamukha nga natin ng mga aliens. Sabi nga ni Simon Conway Morris, isang paleobiologist sa Cambridge University, ang mga aliens ay maaaring mag-evolve sa mga paraang katulad sa atin dahil sa isang proseso na tinatawag namang convergent evolution. Ang prosesong ito ay nagresulta ng iba't ibang species dito sa ating mundo tulad ng mga ibon, paniki at nagkaroon ng kakayahang lumipad nang hindi umaasa sa ibang uri. Naniniwala itong si Conway Morris na ang parehong proseso ay maaaring mag-lead para magkaroon ng parehong adaptation para maramdaman at makilala ang kapaligiran nila kahit ibang itsura ng kanilang mga mata o ibang sensory organs katulad sa atin. Sinasabi rin niya na ang katulad ng katalinuhan ng tao ay maaaring isang cosmic inevitability kahit na iba talagang itsura ng utak na responsable dito. Nakakamangha ang ideya ng mga extraterrestrial ay maaaring mag-isip at magpasya tulad natin. Ayon nga kay R. Scott Baker sa kanyang papel na Alien Philosophy. Kung mayroong matalinong mga extraterrestrial, sila ay magiging katulad din natin na parehong naguguluhan sa sarili nating mundo. Siguro pareho lang din tayo nagtatanong kung anong itsura ng mga extraterrestrial o kung papaano silang mag-isip. Alam mo, sa totoo lang, maaari lamang tayong magmuni-muni kung ano ang posibleng itsura ng alien o kung papaano ito mag-isip. Pero dahil sa mga ideya ng natural selection at convergent evolution, may ilang hula tayo na medyo may basihan kung ano ang makikita natin sa malawak na universe. Sino ba talaga ang may alam kung anong madidiscover natin balang araw at kung papaano sila mag-isip? Kung gusto niyo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel.